Walang lubak sa Quezon! Lubak-lubak meron! Mahigit 2.18 bilyong pisong infrastructure budget sa Quezon? Biglang nawala? Mga Suarez, trumiple ang yaman? Alam niyo ba, aabot sa mahigit 2 bilyong piso ang nasayang na budget ng Quezon dahil sa mga ipinatayong proyekto ng Alona Party List at ni Congressman David J.D. Suarez na hanggang ngayon ay nakatiwangwang at hindi napakikinabangan ng mga tao. Isa na rito ay ang Lucena City General Hospital na nagkakahalaga ng mahigit 250 milyong piso. Nailabas na ang lahat ng punto, pero hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang konstruksyon. Imbis na ilaan ang pondo sa pagpapaayos ng Quezon Medical Center, pinili ni J.J. Suarez na ipatayo ang Lucena City General Hospital upang kumita mula sa construction budget nito. Ang mas malala, hinaraw ng kongresista ang itatayusan ng South Luzon Multi-Specialty Center sa lungsod. Na proyekto ni Governor Dr. Helen Tan dahil lamang kalaban niya ito sa politika. Nariyan din ang Quezon Trading Post sa Sariaya na pinondohan ng mahigit 100 milyong piso. Ipinatayo sa liblib na lugar malayo sa mga tao. Ang resulta, hindi tinangkit ng mga residente at naging venue na lamang ng distribusyon ng ayuda. Samantala, narito ang ilan pa sa mga nakatiwangwang na proyekto ng mga Suarez. Ang Lion Center sa Barangay Tumbagawan sa Sariaya na pinondohan ng 20 milyong piso. Ang Citrus Processing Plant na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. General Luna Public Market na ginastusan ng 150 milyong piso. Ang Library and Resource Training Center sa Unisa na may bondong 15 milyong piso. Ang Fish Processing Center Lucena na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang Meat Processing Center Sariaya na pinondohan ng 20 milyong piso. Ang 50 milyong pisong Handicraft Manufacturing Center sa Barangay Walay Padre Burgos. 10 milyong pisong Root Crops Processing Center sa Barangay Kawayan 1, San Francisco. 10 milyong pisong Arrow Root Processing Center sa Barangay San Isidro, Mulanan. 15 milyong pisong Ube Processing Center sa Barangay Poblacion, San Andres. 13.5 milyong pisong Training Center sa Barangay Calit, Buena Vista. 5 milyong pisong Barangay Hall sa San Jose, Chaong. 75 milyong pisong San Jose, San Isidro Boundary Bridge sa Chaong. At ang 12 milyong pisong Suman sa Lihia Processing Center sa Barangay Sintorisan, San Antonio. Kung susumahin, aabot sa mahigit 1 bilyong piso ang nasayang na pondo ng lalawigan dahil sa mga proyektong ipinatayo ng Alona at ni J.J. Suarez na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagamit ng mga tao. Itinayo hindi upang mapakinabangan ng mamamayan, kundi upang mailabas ang pondo sa konstruksyon na pinagkukunan ng daan-daang milyong kickback. Pero alam niyo ba, hindi lang ito ang kinukurakot ng mag-asawang Suarez. Maging ang 1.3 bilyong road repair budget ng Quezon na nakalaan sana sa pagpapaayos ng mga lubak sa mga kalsada na sakop ng National Highway sa Barangay Bukoy sa Patilao, Atimonan, Gumaca, Tayabas at Mauban ay inililipat ng Kongreso patungo sa ayuda. Ito ang dahilan kung bakit lumaki ang pondo ng tanggapan ni J.J. Suarez at Alona para sa ayuda ngayong 2025 patungong mahigit 800 milyong piso. Pero imbis na guminhawa ang buhay ng mga tao, mas lalong dumami ang naghihirap at walang trabaho sa ikalawang distrito dahil ang budget sa ayuda hindi napunta sa mga residente, kundi sa bulsa ng mga Suarez at kanilang mga leader. Ito ang dahilan kung bakit naging triple ang yaman ni JJ at Ana Suarez patungong mahigit 2 bilyong piso. Batay sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na inilabas ng Office of the Ombudsman ngayong 2025. Imbis na palawakin ng mga serbisyo, pinagsasama ni J.J. Suarez at ng Alona Party List ang kanilang mga proyekto upang makatipid at maibulsa ang bilyong-bilyong pondo na dapat ay nakanaan
para sa mga tao.